May-ari ng hasyenda hinatid ang 4 na makukulit na bata sa isang kubo. Laking gulat ng binata nang makitang babaeng nakatira sa kubo at ina daw ng mga batang mga to. Pero bakit kaya ganun ang naging reaksyon niya? Maya-maya ngang naglalakad-lakad si Philip Luis sa hasyenda na siyang pagmamay-ari ng kanyang pamilya. Sa hindi kalayuan ay napansin niya ang isang kubo at naningkit ang kanyang mga mata nang matanaw niya ang mga bata na naroroon. At dahil naagaw noon, ang kanyang atensyon ay hindi na lamang niya namalayan na dinala na pala siya ng kanyang mga paa patungo roon sa kubo. Bahay kubo, kahit munti, ang halaman doon ay sari-sari, singkamas at talong, sigarilyas at mani, sitaw, bataw, patani. Napangiti nga si Philip Luis nang marinig niyang inaawit ng 4 na bata ang kantang Bahay Kubo habang abala ang mga ito sa pagdidilig ng mga halaman. Ang galing niyo namang kumanta. Nakangiting komento pa nga ni Philip Luis dahil upang maagaw niya ang atensyon ng 4 na batang 2, ang babae at 2 rin ang lalaki. Sino po kayo? Tanong naman ng batang lalaki na siyang humarang sa 3 pang bata na animoy pinoprotektahan nito. Huwag kayong matakot sa akin, hindi ako masamang tao. Sabi naman ni Philip Luis sa mga bata at humakbang palapit sa mga ito na siya namang pag-atras ng mga bata palayo sa kanya. Natanaw ko kasi kayo at nausisa ako, kaya pinuntahan ko kayo. Narinig ko kayong kumakanta sa bahay, kaya natutuwa ako na pagmasdan at pakinggan kayo. Dagdag na wika pa ni Philip sa mga bata habang may ngiti sa kanyang mga labi. Mukha namang napanatag ang mga bata, kaya marahan siyang humakbang palapit kay Philip. Kuya Angelo, huwag kang lalapit sa kanya. Ang bilin sa atin ni Mama ay huwag tayong basta-bastang lumalapit at magtitiwala sa taong hindi natin kakilala. Biglang tura naman ng batang babae sa batang lalaki na siyang nasa kanilang unahan. Alam ko yun, Natasha, pero mukhang hindi naman siya masamang tao eh. Pagrarason naman ng batang si Angelo. Pero kahit na Kuya Angelo, tama si Ate Atasha, hindi pa rin dapat tayo basta-basta magtiwala dahil hindi natin siya kakilala. Sabat naman ng munting batang babae. Hello po, ako po si Harvey. Ako po ang pangalawa sa aming magkakapatid. Siya po si Kuya Angelo. Siya naman po si Atasha at ang pinakabunso naman po namin ay si Claire. Kambal po kami ng 4. Biglang pakilala naman ng isa pang batang lalaki sa magiliw na paraan habang malawak ang ngiti at litaw na litaw ang gilagid nga nito. Kambal pala kayong 4? Naku, nakakatuwa namang malaman yan. Hindi makapaniwalang naiusal naman ni Philip Luis sa kanyang nalaman patungkol sa mga bata. Opo, ang cute po namin, di po ba? Hirit naman ng batang si Harvey sa masigla pa ring boses. Totoo yan, ang cute nyo ngang 4. Dito ba kayo nakatira? Usisa pa nga ni Philip sa mga bata. Tumangutaw naman ang sagot naman ng batang si Angelo. Pero ang mama lang po namin ang kasama namin kasi wala na po kaming papa eh. Dagdag pa na sabi nga ng batang si Angelo dahil upang matigilan si Philip. Pwede ba yun? Pero hindi naman kayo mabubuo kung wala kayong papa. Maya-maya pa ay biro nga ni Philip sa mga bata. Wala po talaga kaming papa. Si mama lang po ang kasama namin at saka nag-aalaga po sa aming 4. Seryosong sambit naman ng batang babae na si Atasha na siyang nagpaseryoso sa mukha ni Philip at natahimik na nga rin siya dahil tila ba bigla siyang nakaramdam ng lungkot para sa mga bata. Mga anak, nakapagluto na ako, halina kayo at kakain na tayo. Biglang tawag ng isang babaeng boses kaya naagaw ang atensyon ng 4 na mga bata pati na nga rin si Philip. Sa wakas, kanina pa ako gutom eh. Tuwang-tuwa na sambit naman ng batang si Harvey. Mga anak, nasan na ba kayo? Bakit ba ang tagal niyong pumasok dito sa loob? Lumabas nga ang isang babae mula sa kubo at nang magtama ang kanilang mga mata ng lalaki na si Philip, ay parehong gulantang ang kanilang mga reaksyon. At halos hindi nila alam kung mahihimatay ba o maiiyak. Ikaw, pamilyar ka sa akin.
Hindi makapaniwala ang usal ni Philip habang nakatuon lang sa babae ang kanyang atensyon. Dagli namang nagiwas ng tingin ng babae at nilapitan ng 4 na kambal. Mga anak, halina kayo, pumasok na tayo sa loob ng bahay. Hindi ba sabi ko sa inyo, huwag kayong makikipag-usap sa hindi nyo kakilala? Pero mama, mukha naman po siyang mabait eh. Pagrarason naman ng batang si Harvey. Paano nyo naman nasabing mabait siya, hindi nyo nga kakilala, di ba? Sige nga. Mahinahon na sermon pa nga ng babae sa kanyang mga anak. Sandra, ikaw yan, hindi ba? Biglang singit naman ni Philip patukoy sa ina ng mga bata. Hindi ako yun. Pagdadenay naman ng babae na pilit pa ring inilalayo ang kanyang tingin mula sa lalaki. Teka, bakit niyo po alam ang pangalan ng mama namin? Biglang tanong naman ng bunsong si Claire dahilan upang maipikit ni Sandra ang kanyang mga mata at napakagatlabi ng alamang dahil sa pagbubuko ng kanyang sariling anak patungkol sa kanyang pangalan. Sabi ko na nga ba, ikaw yan. Kahit ilang taon nang lumipas, hindi ko makakalimutan ang pangalan at itsura mo. May bahid ng pagkatuwa sa boses na reaksyon naman ni Philip. Ano bang ginagawa mo rito ha? Sa'yo na mismo nang galing na ilang taon na ang lumipas, kaya bakit ka nandito at bigla ka nalang sumulpot? Gigil na baling naman ni Sandra kay Philip. Ang totoo niyan, na aksidente lang na napadpad ako dito. Kagagaling ko lang ng States at namiss ko ang lugar na to. Kaya naman naglakad-lakad ako ng hapon. Biglang napansin ko tong 4 na cute na batang to at hindi ko alam. Basta dinala na lamang ako ng mga paa ko rito nang hindi ko namamalayan. At anak mo pala ang mga batang to. Ani pa nga ni Philip. Oo, mga anak ko nga sila. Pwede ka nang umalis. Masungit na tugon naman ni Sandra. Mama, magkakilala po kayo? Nahihiwagaan na singit naman ng batang si Atasha sa usapan. Mga anak, tayo na sa loob at kumain na tayo. Lalamig na ang pagkain. Yayangang muli ni Sandra sa kanyang mga anak na hindi man lamang binigyan ng pansin ang tanong ng anak niyang si Atasha. Mama, hindi po ba natin siya yayayain na kumain? Biglang tanong naman ng batang si Harvey sa kanyang ina na siyang hindi inaasahan ni Sandra. Ha? Pagkukunwari pa nga ni Sandra, kahit alam niyang ang lalaking si Philip ang tinutukoy ng kanyang anak. Mama, hindi po ba ang turo po niyo pa sa amin kapag may bisita po tayo ay dapat magiliw po natin silang tatanggapin sa ating tahanan? Baka rin po nagugutom na rin po siya kaya mas maigi pong yayain din po natin siyang kumain. Kasi bisita po natin siya, hindi po ba? Pagrarason nga ng batang si Harvey. Napubuntong hininga na nga lamang si Sandra nang mapatingin siya kay Philip na siyang naghihintay lang din sa magiging sagot niya. Narinig mo naman ang sinabi ng anak ko, hindi ba? Kaya sumama ka na rin sa amin sa loob para kumain. Pero pagkatapos umalis ka na rin kaagad. Turan nga ni Sandra sa lalaki. Okay, kahit na alam kong labag yan sa loob mo. Pabulong na tugon nga ni Philip na may ngisi sa kanyang mga labi. Tumuloy na nga sila papasok sa loob ng kubo. At dahil matangkad si Philip, kinakailangan niya pang yumuko upang magkasya sa maliit na pinto. Naupo nga sina Sandra at ang mga bata sa lapag habang nakahain nga sa isang maliit na mesa ang mga pagkain na niluto ni Sandra. Wow! Mukhang masarap po ang niluto niyo, Mama. Nagugutom na po talaga ako. Excited ang boses na reaksyon nga ng batang si Harvey sa luto ng kanyang ina. Talagang sinarapan ko ang luto ko para sa inyong mga anak. Nakangiting wika naman ni Sandra. Oh, ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Umupo ka na rin para makakain na kami. Supladang baling pa nga ni Sandra kay Philip na nakatayo lamang habang pinagmamasdan silang mag-iina. Tumikhim naman si Philip at naupo na nga rin sa lapag sa tabi ni Sandra. At dahil maliit lang ang mesa, ay nagsiksikan nga sila roon. Sino ngayon ang nakatoka na magdarasal? Tanong nga ni Sandra sa mga bata. Si Kuya Angelo po. Sagot naman ng batang si Atasha. O siya, Angelo, unahan mo na ng pagdarasal para makakain na tayo. Ani pa nga ni Sandra sa kanyang panganay na anak. Tumango naman ito. Maghalang na sumagot.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Lord, maraming salamat po sa biyaya po na ipinagkakaloob niyo po sa amin. Salamat din po dahil hindi niyo po kami hinahayaan na magutom. Maraming salamat din po dahil malulusog po kaming magkakapatid pati na rin po si Mama. Sana po patuloy niyo pong gabayan po si Mama namin dahil siya lang po ang nag-alaga sa amin eh. Thank you rin po sa masarap na pagkain po namin ngayong araw. At sana po ay mabusog po ang bisita po namin ngayon. Sa gitna ng pagdarasal ng batang si Angelo, ay hindi mapigilan ni Philip na mapangiti habang pinagmamasdan niya ang mag-iina na nakapikit at nagkasiklop nga ang mga kamay. Pagtatapos naman ng batang si Angelo ng pagdarasal, kaya naman sa pagkakataong yun nagsimula na nga silang kumain. Naghugas na ba kayo ng kamay niyo bago kumain? Tanong nga ni Sandra sa mga bata. Sabay-sabay naman na sumagot ang apat na magkakapatid ng oo. Bakit hindi ka ba kumakain ng gulay? Tanong ni Sandra sa lalaki nang napansin nga niyang nakatitig lamang ito sa pagkain. Hindi naman. Naninibago lang ako. Mahinang tugon naman ni Philip. Sinimulan namang lagyan ng pagkain ni Sandra ang plato ni Philip. Pasensya ka na. Marahil ay hindi ka sanay sa pagkain naming mahihirap pero dahil inimbita ka ng anak ko, kailangan mong kumain. Sabi nga ni Sandra. Nagsimula na nga rin kumain si Sandra at muli ngang pinanood ni Philip ang mag-iina kung paano kumain ng mga to. Kumakain ng mga to gamit ang kanilang mga kamay. Ngunit batid mong sarap na sarap talaga ang mga to sa kanilang kinakain. Hindi naman nagtagal ay nagsimula na nga rin kumain si Philip gamit lamang ang kanyang kamay. Masarap! Biglang reaksyon pa nga ni Philip nang matikman ang pagkain na siyang niluto ni Sandra. Dahilan upang maagaw niya rin ang atensyon ni Sandra, pati na nga rin ng mga bata. Mabuti naman po at nagustuhan niyo po ang luto ni Mama. Tuwang-tuwa nga nasambit naman ng batang si Harvey. Tupid na napangiti naman si Sandra at nagpatuloy na nga sila sa pagkain hanggang sa matapos. Wala pa ring nagbago no? Naalala ko tuloy noong gabing pinatuloy mo ako rito sa bahay mo. Kung may nagbago man yun ay ang mga munting anghel na dumating sa buhay mo. Wika ni Philip, nangigala niya ang paningin niya sa munting kubo habang abala si Sandra sa paghuhugas ng kanilang pinagkainan. At ang mga bata naman ay abala sa pagsusulat at pagdodrawing. Wala naman kasing kailangan magbago sa bahay ko dahil ito lang naman talaga ang tanging naiwan sa akin ng mga magulang ko. Usal naman ni Sandra. Siya nga pala, nabanggit kanina ng mga bata na wala raw silang ama? Totoo ba yun? Pag-uusisa nga ni Philip dahilan upang matigilan si Sandra. Huwag mo sanang masamain ang tanong ko. Curious lang talaga ako kung bakit wala silang ama. Kasi, isipin mo, napakaganda mo at napakasipag bukod doon may mga anak ka ring mababait at magagalang. Kaya hindi ko lang maulubos maisip at may imagine kung sakali man na iniwan kayo ng kung sino mang walang kwentang lalaking yon. Dugtong pa nga ni Philip, nang mapansin niyang hindi kaagad nakaimik si Sandra. Pwede bang huwag na natin siyang pag-usapan? Isa pa, hindi naman mahalaga kung sino ang tatay ng mga anak ko dahil naaalagaan ko naman sila ng maayos. Seryosong sambit naman ni Sandra. Naiintindihan ko. Pero naalala ko lang nung unang beses na nagkakilala tayo, may sakit ako noon. Hindi mo ko hinayaan, pinabayaan. Nilapitan mo ang kotse ko, tinanong kung okay lang ba ako. Nung hawakan mo ang noo ko, bigla akong nag-alala. Kaagad mo akong niyaya na magpunta sa bahay mo para makapagpahinga. Bigla mo akong pinagkatiwalaan. Ginamot mo rin ako ng gabing yon. Hindi ko alam pero nang humaling kaagad ako sa iyo nung gabing yon, hindi ko na malaya na nagpadala na pala ako sa tukso. Gusto ko lang humingi ng tawad kung sakali man na take advantage kita, Sandra. Sadyang hindi ko lang talaga napigilan ang sarili ko. Sana hindi ka nagalit sa akin dahil sa nagawa ko. Litanya nga ni Philip patungkol sa nakaraan kung saan una silang nagkakilala at may nangyari kaagad sa kanila. Napailing-iling na nga lamang si Sandra. Please, huwag na nating pag-usapan kung ano man ang nangyari noon. Isa pa,
Kahit sino naman ay ganun din ang gagawin kapag nakita nilang may taong nangangailangan ng tulong. Ganun lang din naman ang ginawa ko noon. At patungkol naman doon sa nangyari, kalimutan na lang natin yun. Hindi mo kailangan humingi ng sorry dahil pareho naman nating ginusto yun. Ani nga ni Sandra, halika na ihatid na kita sa labas. Hindi mo na rin kailangan magpaalam pa sa mga bata. Sabi nga nito. Sumunod na nga lamang si Philip ngunit bago yun ay sinulyapan niya muna ang mga bata na abala pa rin sa kanilang ginagawa. Kaya katulad ng sinabi ni Sandra, hindi na nga niya inabala ang mga to. Salamat sa muling pagpapatuloy sa akin ha. Nakangiting sabi pa nga ni Philip kay Sandra pagkalabas nila ng kubo. Kung hindi naman dahil sa anak ko, hindi ka rin naman sana muling makakapasok sa bahay ko. Direktang wika naman ni Sandra. Teka, may lihim ka bang galit sa akin? Dahil ba to sa nangyari noon? Nagtataka pang usisa ni Philip. Pero hindi bale, babalik na lang ulit ako. Dagdag pa nga nito na hindi man lamang hinayaang makasagot ni Sandra sa tanong niya kanina. Babalik ka pa? Hindi makapaniwalang reaksyon naman ni Sandra. Bakit hindi ba pwede? Hindi na ba ako welcome sa bahay mo kung sakali man na bumalik ako? Hindi naman sa ganun. Pero anong dahilan para bumalik ka pa dito? Tanong nga ni Sandra. Dahil sa'yo. Kasi gusto kitang mas makilala pa. Bukod doon, gusto ko rin naman sana muling makita yung mga bata kasi natutuwa talaga ako sa kanila sa hindi may paliwanag na dahilan. Sagot nga ni Philip. Paano? Mauna na ako? Sa ulitin. Nakangiting paalam ni Philip at umalis na nga ito. Naiwan namang hindi makapaniwala at tulala si Sandra. Ilang beses din siyang napakurap-kurap bago siya bumalik sa loob ng bahay at napasandal sa mga pinto nang isara niya iyon. Bakit bigla ka na lang susulpot ngayon? Hindi mo naman siguro ilalay yung mga anak ko sa akin. Bulong nga ni Sandra habang nakatingin siya sa kanyang mga anak. Pag-uwi nga ni Philip sa mansyon, hindi pa rin naglalaho ang ngiting baon mula sa kubo kung saan nakatira si Sandra at ang mga anak nito. Mukhang may nangyaring maganda. Ngiting-ngiti yata ang uniko iho ni na Mr. and Mrs. Naval. Pagpuna ni Manang Esther na siyang mayordoma ng mga Naval, kay Philip nang kaagad niya itong mapansin. Hindi ko po masabi kung maganda po yung nangyari, Manang. Nakita ko po kasi ulit siya. Tugon nga ni Philip. Sino yung babae ba ang kinuwento mo noon na tinulungan ka at pinatuloy sa bahay niya? Yung ginamot ka. Usisa pa nga ni Manang Esther. Opo. Sagot ni Philip na may kasamang pagtango. Pero may mga anak na po siya. Kaya lang mukhang hindi po yata siya pinanindigan ng lalaking nakabuntis sa kanya. Dugtong pa nga na sabi ni Philip. Ganun ba? Ay naku, nakakaawa naman pala siya. Nagkaroon siya ng mga anak pero hindi siya pinanindigan. Kaya nga ba ayaw kong mag-asawa kasi baka kapag naanakan na ako, iwan lang din ako sa ere. Diyos ko, ang mga bata ang magiging kawawa. Iiling-iling pa nga nung komento naman ni Manang Esther. Pero nakakabilib po siya, Manang Esther. Mas lalo nga po kung humanga sa kanya kasi kahit na po 4 na kambal ang mga anak niya, nagawa niya pa rin po silang itaguyod at alagaan ng maayos. Lumaki ring mabubuti at magagalang ang mga bata. Nakangiting kwento pa nga ni Philip kung saan batid nga sa boses nito ang paghanga niya kay Sandra. Bigla namang kumunot ang noon ni Manang Esther. Sandali, 4 na kambal ba kamo? Itong babaeng tinutukoy mo ba yung babaeng may 4 na anak at nakatira sa isang kubo sa hindi kalayuan? Biglang usisa ni Manang Esther. Opo, siya nga po. Pagkumpirma naman ni Philip. Teka, kilala niyo po ba si Sandra, Manang Esther? Hindi makapaniwalang tanong naman ni Philip sa matanda. Naku, oo naman. Kilala siya ng mga taga rito. Kilala siya bilang isang masipag na babae. Tanging hanap buhay niya ay ang magtinda ng gulay galing sa taniman niya. Pero biglang nagulat na nga lamang ang lahat ng nanganak nga siya ng 4 na kambal. Pero wala naman silang nakikitang lalaki na nagpupunta sa kubo niya. Ni wala rin man silang napapansin na may nakinatatagpo siyang lalaki sa tuwing umalis siya para magtinda ng gulay. Kaya isang palaisipan din sa mga taga rito kung sino nga ba ang ama ng mga bata.
Pero tama ka, nakakabilib nga ang mga katulad niya dahil nagagawa niyang itaguyod ng mag-isa ang mga anak niya. Saad nga ni Manang Esther. Hindi naman na nakaimik pa si Philip na siyang naupo na nga lamang sa sofa na animoy may malalim na iniisip. Oh, natahimik ka ata dyan. May problema ba? Usisa nga ni Manang Esther kay Philip. Wala naman po. May bigla lang pong pumasok sa isip ko. Tanging tugon na nga lamang ni Philip sa mayordoma. Kinabukasan ay muli ngang pinuntahan ni Philip ang kubo na tinitirhan ni na Sandra dahilan upang maggitla si Sandra. Nang paglabas nga niya ng gate, ay bigla na nga lamang bumungad sa kanya si Philip na siyang nakasandal sa kotse nito. Hi! Nakangiting bati pa nga ni Philip na may kasama pang pagkaway. Alis ka? Tanong pa nga niya sa babae nang lapitan nga niya ito. Pupuntahan ko lang si Aling Rita. Kailangan ko na kasing magtinda ng mga gulay sa palengke. At si Aling Rita lang ang inaasahan kong magbabantay muna sa mga anak ko habang wala ako. Sagot naman ni Sandra. Ganun ba? Pwede naman ako na munang magbantay sa mga bata kung gusto mo. Presenta naman ni Philip. Mapagkakatiwalaan mo naman ako. Hindi mo naman sila kailangan alalahanin. Hindi ko sila ipapahamak o kikidnapin. Dagdag pa nga ni Philip. Hindi na. Baka maistorbo ka pa. Pagtanggi na nga lamang ni Sandra. Hindi naman ako busy kaya okay lang naman sa akin. Giit naman ni Philip. Come on, alam kong wala kang tiwala sa akin pero hindi naman ako masamang tao. Wika pa nga nito nang mapabuntong hininga sa kanya si Sandra. Bakit mo pa ginagawa to? Makahulog ang tanong naman ni Sandra habang nakatitig sa mga mata ni Philip. Sandali namang natahimik si Philip na waring nag-isip sa tanong ng kanyang kausap. Sabihin na natin na gusto kitang tulungan. Tulungan saan? Kunot noong tanong ni Sandra. Sa mga anak mo. Mag-isa ka lang na nag-aalaga sa kanila at batid kong hindi yun madali para sa'yo kaya gusto kitang tulungan. Utal pa nga na tugon ni Philip. Pero bakit? Hindi mo naman kami responsibilidad para tulungan. Sandra, huwag ka ng maraming tanong, okay? Basta ako na munang magbabantay sa mga munting anghel mo. Makakaasa ka nga alagaan ko sila ng mabuti habang wala ka. Ani pa nga ni Philip sa malamyos na boses upang kumbinsihin si Sandra. At wala na ngang nagawa pang babae kundi ang pumayag sa gusto ni Philip kahit na siya ay may paghalinlangan pa. Ipinagkatiwala nga niya kay Philip ang 4 niyang mga anak at nagtinda nga siya sa palengke. Ngunit kahit nabatid niyang mabuting tao si Philip, ay hindi niya maiwasan na hindi mapakali. Kakaisip sa kanyang mga anak, lalo na't hindi pa nga niya lubos ng kakilala ang lalaki. Anong problema, iha? Parang puno ng pag-aalala ang mukha mo kanina pa, may problema ka ba? Nag-aalalang tanong ng isang matanda na siyang nasa tabi na pwesto lamang ni Sandra kung saan siya nagtitinda ng sariwang gulay na mula sa kanyang hardin. Nag-aalala lang po kasi ako sa mga anak ko, kaya hindi po ako mapanatag Tugon naman ni Sandra sa matanda. Bakit naman, hindi ba si Rita ang siyang nagbabantay ngayon sa mga anak mo? Umiling na nga lamang ito. Hindi po isang tao ang totoo po niyan. Amo po ng 4 na kambalang siyang nagbabantay sa kanila ngayon. Pero wala po silang alam doon kahit na ang tatay nila mismo hindi alam. Hindi ko lang po magawang mapanatag dahil baka malaman nga niya po ang totoo ng mga anak niya rin po ang kambal at natatakot po ako na baka ilayo niya po sa akin ang mga anak ko. Paliwanag ni Sandra. Tumawa-tawa naman ang matanda. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo ngayon, iha. Pero dahil sa katotohanang pinagkatiwala mo sa lalaking yun ng mga anak mo, ibig sabihin lang nun, may tiwala ka pa rin sa kanya kahit papaano. Huwag ka nang masyadong mag-alala, iha. Tiyak naman akong hindi niya ilalayo sa iyo ang mga bata. Masyado ka lang nag-iisip dahil hindi mo pa inaamin sa kanila ang katotohanan. Napabuntong hininga naman si Sandra sa sinabi ng matanda sa kanya. Pero bakit nga ba hindi mo sinabi sa kanyang totoo na siya ang ama ng mga anak mo?
Maya-maya pa ay usisa nga ng matanda. Bahagya namang umawang ang bibig ni Sandra, dulot ng pagkabigla. Ang totoo po kasi niyan, ngayon ko na lang po siya nakita ulit makalipas ang 5 taon. Yung unang pagkikita namin noon, ang huling pagkikita rin po namin noon. Saad naman ni Sandra. Teka sandali, ibig mo bang sabihin may nangyari kaagad sa inyo nung unang pagkikita ninyo? Hindi makapaniwalang usisa pa ng matanda. Hindi naman nakasagot si Sandra at bahagya na nga lamang itong napayuko. Hay nako, hindi kita huhusgahan kung sakali mang yan ang nasa isip mo. Kagad na dugtong ng matanda. O siya, ako nang bibili ng mga paninda mong gulay nang sa gayon, hindi ka na nag-aalala pa dyan para sa mga anak mo. Nagliwanag naman ang muka ni Sandra. Talaga po bibilhin niyo po lahat ng paninda kong gulay? Hindi makapaniwala. Natanong niya pero may bahid ng tuwa sa boses. Oo, tutal puro prutas naman itong paninda ko. Para nang sa ganun mahaluan naman itong mga sariwang gulay. Tugon naman ang matanda. Naku, maraming salamat po talaga. Tuwang-tuwa ang reaksyon nga ni Sandra matapos ngang bilhin ng matanda ang lahat ng panindang gulay ni Sandra. Kagad nga itong umuwi at hindi pa rin napapanatag ang kanyang loob. Napawi nga lamang yon nang pagpasok niya ng kubo ay nadatnan niya roon ang 4 niyang mga anak na kasama si Philip habang kumakain. O dumating ka na pala. Ang aga mo yata, maagang naubos ang paninda mo? Biglang salubong nga ni Philip kay Sandra nang kaagad niyang napansin ang pagdating nito. Oo, may taong bumili kasi ng lahat ng paninda kong gulay para daw makauwi ako kaagad. Sagot naman ni Sandra. Ganun ba? Baka nagugutom ka na. Kumain ka na muna. Alok pa nga ni Philip kay Sandra. Ang daming pagkain, saan galing ang mga to? Usisa pa nga ni Sandra habang pinagmamasdan ng mga pagkain at nalapitan nga rin niya ang kanyang mga anak na hindi man lamang siya napansin dahil abala ang mga to sa pagkain. Nagpa-deliver lang ako. Nagutom kasi ang mga munti mong anghel, kaya naisip kong magpa-deliver at mukhang nagustuhan naman nila ang mga pagkain. Nakangiting sagot naman ni Philip na bakas sa boses ang pagka-proud sa sarili. Mukha ngang ini-enjoy nila ng husto ang mga pagkain dahil hindi man lamang nila ako napansin. Natatawang turan pa nga ni Sandra habang pinagmamasdan pa rin ang kanyang mga anak. Hay, grabe ang sasarap ng mga pagkain. Busog na ako. Biglang bulalas naman ang batang si Harvey habang hinihimas pa nito ang tiyan dahilan upang bahagyang matawa sina Philip at Sandra. Mabuti naman at nabusog ka, anak. Wika naman ni Sandra at naupo na nga siya sa lapag sa tabi ng mga bata. Mama, saluhan mo na rin po kami. Masasarap po ang mga pagkain na binili po ni Papa Philip. Tiyak po kung magugustuhan niyo po ito. Biglang alok naman ang bunsong si Claire sa masiglang paraan na siyang ikinagulat ni Sandra dahil sa biglang tawag nito kay Philip bilang Papa. Teka, bakit Papa ang tawag mo sa kanya? Hindi makapaniwalang tanong naman ni Sandra sa kanyang bunsong anak habang bakas sa kanyang mukha ang labis na pagkabigla. Napakamot naman ng batok si Philip at nagsalita. Pasensya ka na, Sandra. Kanina kasi napag-usapan namin ang tungkol sa papa nila. Gusto raw kasi nila na may natatawag na papa. Kaya nag-volunteer na lang ako na pwede nila akong tawaging papa. Para kahit papaano maranasan man lamang nila ang may matawag na ama. Paliwanag nga ni Philip. Ilang beses ngang napalunok si Sandra dahil nga sa kanyang narinig. Ininom niya ang isang basong tubig na nasa maliit na mesa at bumuntong hininga. Sorry. Pwede ko namang bawiin yung sinabi ko sa kanila kung hindi okay para sa'yo. Dapat, nirespeto ko muna sana ang sasabihin mo. Mahina ngang paumanhin ni Philip. Mama, bawal po ba naming tawaging Papa si Papa Philip? Wala naman po kaming Papa eh. Nakangusong tanong naman ng batang si Angelo. Oo nga po Mama, tsaka mabait po si Papa Philip. Gusto rin po namin siyang maging Papa. Pagsang-ayon naman ni Atasha sa kanyang Kuya Angelo. Hayaan niyo ng mga bata, mukhang hindi yun okay para sa mama niyo. Kaya intindihin na lang natin siya, okay? Mahinahon na pagkumbinsi pa nga
ni Philip sa mga bata. Pinagmasdan nga ni Sandra ang reaksyon ng kanyang mga anak at tila pa nakonsensya siya dahil doon. Ano ba kayo mga anak? Wala naman akong sinabing bawal ah. Kung gusto niyo siyang tawaging papa, wala namang problema sa akin yun basta masaya kayo. Nakangiting saad pa nga ni Sandra sa kanyang mga anak. Talaga po, Mama? Sabay-sabay na reaksyon naman ng 4 na bata. Tumango naman si Sandra bilang kanyang tugon sa mga to. Yay! Thank you, Mama. I love you. Sabay-sabay muli na reaksyon at sabi ng mga bata at isa-isa nga nilang dinampian nang halikang mga magkabilang pisngin ni Sandra. Bagamat nakangiti, ay labis pa rin ng ibabaw ang kaba at konsensya sa puso at isip ni Sandra dahil sa pagtatago niya nang lihim na si Philip ang ama ng 4 na kambal. Habang si Philip naman ay malawak ang ngiti at batid mong masaya ito sa kasalukuyang nangyayari. Matapos nga ang tagpong yun ay madalas na ngang pagdalaw ni Philip Luis sa kubo ni na Sandra dahil madalas siya ang nagvo-volunteer sa pagbabantay sa mga bata. Hindi naman magawang tumanggi ni Sandra sapagkat gusto rin ng mga bata ang presensya ni Philip, kung saan tila ba nasanay na nga rin ng mga ito sa pagtawag kay Philip bilang papa. Isang araw nga ay excited na nagtungo si Philip sa bahay ni na Sandra habang may dalang bulaklak at ilang mga pasalubong para sa mga bata. Nasa labas lamang siya habang sinisipat ang kubo. Iho, sinong sinisipat mo dyan? Biglang tanong ng isang ginang na siyang lumapit kay Philip. Sina Sandra po ang mga bata. Pero mukhang wala po yatang tao. Tugon naman ni Philip sa ginang. Wala talaga sila riyan, umalis kasi sila. Tuwing linggo kasi ay umalis sila upang magsimba at mamasyal. Kaya nga sobrang bait ng mga bata dahil sinanay sila ni Sandra na malapit sa Diyos. Nakangiting kwento nga naman ang ginang kay Philip. Ganun po ba? Oo, pero maya-maya lang din uuwi na rin sila. Pwede mo naman silang hintayin kung gusto mo. Siya nga pala. Ako nga pala si Rita, ako ang palaging nagbabantay sa mga bata sa tuwing umalis si Sandra para magtinda ng gulay sa palengke. Kung minsan nga, naawa ko sa kanya dahil siya na lang ang nag-iisa sa buhay pero nakakahanga pa rin siya dahil kahit na mag-isa siya, ay nagagawa niyang palakihin ng mabubuti ang mga bata. Alam mo, ang akala ko talaga noon ay ikaw ang tatay ng mga bata eh. Kasi may pagkakahawig din sa'yo ang mga bata. Kaya lang, ngayon lang kasi kita nakita rito, wala pa akong nakikitang lalaki na nagpunta rito sa bahay ni Sandra. Dahil masyado siyang misteryosong babae. Kaya kahit na maraming lalaking nagbabalak na ligawan siya, ay walang naglalakas ng loob na magtangka sa takot na baka mabasted. Salaysay nga ni Rita. Ikaw ba? Maniligaw ka ba ni Sandra? Biglang tanong nga ni Rita kay Philip nang sulyapan din ito ang dalang bulaklak ng lalaki. Tila ba hindi malaman ni Philip kung anong isasagot niya. Ayos lang yan. Bagay na bagay naman kayong dalawa ni Sandra eh. Naku, wag ka lang sumuko na siyuin siya nang sa ganun eh may katuwang ka na rin sa buhay lalo na sa pag-aalaga sa mga bata. O siya, mauna na muna ako at may pupuntahan pa ako. Hintayin mo na lang sila, tandaan mo ang mga sinabi ko. Paalam at bilin pa nga ni Rita kay Philip, saka ito umalis. Bahagya namang napayuko si Philip at napakamot sa kanyang batok, saka sumandal sa kotse niya para hintayin ang pagdating ng mag-iina. Hindi naman nagtagal ay dumating na nga rin sina Sandra, kasamang kanyang 4 na anak. Papa Philip! Sigaw ng mga bata at sabay-sabay silang lumapit sa lalaki. Kaagad namang napatingin si Philip sa direksyon ng mag-ina at automatik ang sumilay ang ngiti sa kanyang mga labi. Mabuti naman at dumating kayo. Salubungan ni Philip kina Sandra. Papa Philip, hinintay niyo po ba kami? Tanong naman ng batang si Harvey. Oo, wala akong nadatnan dito kanina. Pero dumaan si Aling Rita at sinabi niya sa akin na tuwing linggo ay umaalis kayo para magsimba, kaya hinintay ko na kayo. Sagot naman ni Philip. Kanina ka pa ba rito? Tanong naman ni Sandra. Hindi naman gaano. Sagot ni Philip. Papa Philip, sa susunod na linggo samahan niyo po kaming magsimba para nang sa ganun po may kasama na rin po kaming papa at mama.
para kumpleto rin po ang family natin. Biglang pagsingit naman ng batang si Harvey. Nangiting-ngiti at litaw na litaw ang gilagid nito. Wala namang problema sa akin yun. Yun ay kung okay lang sa mama nyo. Wika naman ni Philip. Mama, pwede naman pong sumama si Papa Philip sa atin sa pagsisimba, hindi po ba? Baling naman ang batang si Harvey sa kanyang inadahilan upang bahagyang mabigla si Sandra sa tanong sa kanya ng kanyang anak. Hindi kaagad nakasagot si Sandra at sandali nga siyang napasulyap kay Philip habang ang kanyang 4 na anak ay nakatingin sa kanya at naghihintay sa isasagot niya. Oo naman, wala namang problema. Utal na sagot ni Sandra. Pasimple namang napangiti nang palihim si Philip nang marinig nga niyang sagot ni Sandra kung saan tila natuwa nga rin ng mga bata. Papa Philip, para po ba kay mama po yung bulaklak na yan? Tanong naman ng batang si Angelo nang mapansin nito ang hawak na bouquet ng bulaklak ni Philip. Kaya parehong napunta sa bulaklak ang atensyon ni Sandra at Philip. Automatic namang napahawak si Philip sa kanyang batok na animoy nahihiya. Oo, tipid na sagot nga ni Philip sa medyong mahina na boses sapat lang para marinig pa rin ni Sandra. Napatingin naman si Philip kay Sandra at siya ngang automatic na nag-iwas ng tingin ni Sandra kung saan bahagya ring namula ang magkabilang pisngi. Ay! Biglang panunukso ng mga bata sa kanila. Dahilan upang mas lalong mapayuko si Sandra dahil sa hiya. Si Philip naman ay palihim pa ring napapangiti na tila ba pabor sa nais niya na nangyari. Sandra, para sa iyo nga pala. At ibinigay na nga ni Philip ang hawak niyang bulaklak kay Sandra. Salamat. Nahihiyang tugon naman ni Sandra nang kunin niya ang bulaklak mula sa lalaki. Pero bakit mo nga pala ako binigyan ng bulaklak? Tanong pa nga ni Sandra. Wala lang, nakita ko kasi yan habang bumibili ng pasalubong para sa mga bata. Kaya naisip kong bilhin na para sa iyo ibigay. Hindi mo ba nagustuhan? Hindi naman. Actually maganda siya. Salamat ulit ah. You're welcome. Nakangiting tugon lang naman ni Philip. Papa Philip, para po sa amin po ito, tama po? Singit naman ng bata nang hawakan nito ang hawak na plastic bag ni Philip. Oo. Pasalubong ko to para sa inyo, heto oh. Nakangiting ibinigay nga ni Philip ang pasalubong niya sa 4 na kambal. Maraming salamat po, Papa Philip! Sabay-sabay na sambit naman ang 4 na bata. At nagsitakbuhan nga ang mga to, papasok sa loob ng kanilang munting kubo. Mukhang natutuwa talaga sila sa'yo, lalo na kapag may pasalubong ka sa kanila. At mukhang nasasanay na rin sila sa'yo. Ani nga ni Sandra, habang sinusundan niya ng tingin ang kanyang mga anak. Natural lang dahil ako ang papa nila. Wika naman ni Philip dahilan upang mapalingon sa kanya. Si Sandra, na bahagyang may gulat na reaksyon sa mukha nito. Ibig kong sabihin tinuturing na nila akong papa. Kaya wala namang masama kung sakaling masanay sila. Isa pa, gusto ko rin naman tong ginagawa ko. Pagkaklaro pa nga ni Philip. Tara na, pasok na tayo sa loob. Biglang yaya naman ni Philip kung saan nauna na nga itong sundan ang mga bata sa kubo. Naiwan namang walang imik si Sandra. Sandali niya munang tinitigan ng bulaklak na siyang ibinigay sa kanya ni Philip bago nga siya pumasok sa kubo. Papa Philip, ayun po, sa kanan niyo po, meron po. Turo nga ng batang si Angelo sa itaas ng puno. Kasalukuyan kasing nasa puno ng mangga si Philip habang sumusungkit ng mga bunga dahil gusto ng mga bata na kumain ng mangga mula mismo sa puno nila na siyang nasa likuran lang ng kubo nila. At sa nagpresenta nga si Philip na umakyat upang kumuha ng mga bungang mangga. Mag-ingat ka ah. Bili naman ni Sandra sa kanya. Nag-aalala nga ito. Napangiti naman ng lalaki. Nakatingala si Sandra kay Philip kung saan may bahay dito ng pag-aalala. Matapos ng ilang minuto ay bumaba na nga rin ng puno si Philip kung saan napuno ito ng bunga ng mangga. Wow, napakarami po ng mangga. Maraming salamat po, Papa Philip. Nakangiting pasasalamat naman ng batang si Harvey at pinagkaguluhan na nga nilang magkakapatid ang mga manggang kinuha mismo ni Philip sa puno. Salamat ha, sabi naman ni Sandra kay Philip.
Wala yun basta para sa ikasasaya ninyo ng mga bata. Lahat gagawin ko. Sabi naman ni Philip. Hindi naman nakaimik si Sandra nang biglang dumako ang tingin niya sa noo ni Philip na siyang pinagpapawisan kung saan automatic na gumalaw ang kamay niya upang kunin sa bulsa ng kanyang palda ang isang panyo at pinahiran nga ng pawis sa noo si Philip. Bahagya namang nagulat si Philip sa ginawa ni Sandra at hindi na nga naalis ang mga mata niya, tila ba napako na nga sa pagtitig sa mga mata ni Sandra. Napahinto naman sa pagpunas ng pawis si Sandra kung saan napatitig na nga rin sa mga mata ni Philip. Wala ngang nagbalak maski sino sa kanilang maunang magiwas ng tingin kung saan animoy naakit na sila sa tingin ng isa't isa. Papa Philip! Biglang tawag nga ng pinakabunsong si Claire dahilan upang sabay na mapaiwas ng tingin sa isa't isa sina Sandra at Philip. Yes, bunso, may kailangan ka ba kay Papa? Baling nga ni Philip sa batang si Claire. Pwede niyo po ba akong ipagbalat po ng mangga? Inosenteng pakiusap ng batang si Claire habang inaabot ang isang mangga na siyang hawak ng dalawa niyang munting kamay. Sure, yun lang pala eh. Kinuha nga ni Philip ang prutas mula sa bata at ipinagbalat niya ang mga to. Maraming salamat po, Papa Philip. Usal ng batang si Claire bago nga ito tumakbo palapit sa kanyang mga kapatid na enjoy pa rin sa pagkain ng mangga. Si Sandra naman, naupo sa isang telang inilatag niya kanina sa lupa na may mga maliliit na damo at nagpahinga. Umupo naman sa tabi niya si Philip at tumingala. Napakaganda ng langit ngayon at napakaganda rin ng tanawin sa paligid, pero mas maganda pa rin ang katabi ko. Biglang wika ni Philip dahil ano pang biglang mamulang magkabilang pisngi ni Sandra. Maya-maya lang ipinikit na nga ni Philip ang mga mata niya. Inaantok ka ba? Sorry, mukhang napagod ka yata dahil sa mga bata. Usal naman ni Sandra. Idinilat naman ni Philip ang mga mata niya at napangiti. Bigla rin siyang gumalaw at humiga sa mga hita ni Sandra na siyang ikinagulat nito. Pasensya na. Medyo inaantok na kasi ako eh. Sabihin mo lang kung hindi ka komportable. Ani ni Philip habang nakapikit ang mga mata nito. Napalunok naman si Sandra. Ayos lang naman. Tanging nasabi na nga lamang nito. Ilang sandali pa ay hindi napigilan ni Sandra na mapatingin sa mukha ni Philip at pinagmasdan niya nga ito. Ilang minuto nga rin niyang tinitigan ang mukha ni Philip nang bigla na lamang itong dumilat. Kaya gulat siyang bumalatay sa mga mata ni Sandra at tagli nga niyang ibinaling sa ibang direksyon ng kanyang paningin. Bakit nagiwas ka ng tingin? Hindi naman kita pinagbabawalan. Natitigan ako ah. Biglang hirit nga ni Philip. Hindi naman kita tinititigan na. Guni-guni mo lang yon. Utal na pagtanggi naman ni Sandra habang nasa ibang direksyon pa rin. Nakatuon ang paningin niya. Napangisi naman si Philip dahil sa pagde-deny ni Sandra. Kung sakali bang ligawan kita, papayag ka? Biglang tanong naman ni Philip sa seryosong tono at nakuha niya ang buong atensyon ni Sandra nang mapatingin ito sa kanya sa nabibiglang reaksyon. Bakit? Utal na tanong naman ni Sandra. Kasi gusto kita. Hindi ko alam pero hindi ka nawala sa isip ko. Kahit nung nasa ibang bansa ako, nagkaroon ako ng mga girlfriends noon. Pero hindi nagtatagal dahil bigla-bigla na lang kitang nahalala. At aminin ko na isa ka sa rason kung bakit bumalik ako ng Pilipinas. Kaya natuwa ako noong nakita kita ulit. Naisip ko kasi na sa tagal ng panahon ng lumipas baka umalis ka na rin sa lugar na to. But you are here with your little angels. Gusto ko kayong alagaan. Natutuwa rin ako sa tuwing tinatawag akong papa ng mga bata. Feel na feel ko ang maging ama para sa kanila. Kaya mo ba at handa ka bang papasukin ako sa buhay mo? Sa mga sinabing niyo ni Philip, hindi nakasagot si Sandra. Kaya naman ilang minuto rin silang nabalot ng katahimikan. Maya-maya pa ay bumangon nga si Philip mula sa pagkakahiga niya sa mga hita ni Sandra at itinapat niya ang mukha niya sa babae kaya ilang inches na lang ang naging pagitan ng mga mukha nila sa isa't isa. Hindi kita pipilitin.
at hindi kita mamadaliin. Kaya ko ring maghintay kung kailan ka magiging handa para sabihin ang lahat sa akin. Turan pa nga ni Philip. Anong ibig mong sabihin? Nagugulamihanan pa nga na tanong ni Sandra dahil tila ba naging palaisipan sa kanya ang sinabi ng lalaki. Hindi naman sumagot si Philip. Sa halip ay ngumiti lamang ito at dinampian ng isang halikang noo ni Sandra. Nang mga sandaling yun ay kumabog nang mabilis ang puso ni Sandra, kaya hindi niya napigilan ng mapahawak sa kaliwang dibdib niya. Bakit mo ako gusto? Tanong pa nga ni Sandra sa lalaki. Kasi yun ang sabi ng puso ko. Nung unang beses na nagkita tayo, ay may nangyari sa atin. Nabihag mo na ako. Hindi ko alam pero kusa mo na lang nararamdaman na gusto mo ang isang tao na walang kahit na anong reason. Paliwanag naman ni Philip. Ibinaling naman ni Sandra ang mukha niya sa ibang direksyon at palihim na napangiti. Ngunit napansin kaagad yun ni Philip. Ngayon lang kita nakitang ngumiti ng dahil sa akin. Komento nga ni Philip. Hindi ako ngumingiti Kaagad na depensa naman ni Sandra. Sa sarili niya sabay bumalik nga. Sa seryoso ang reaksyon ng mukha niya. Mahinang natawa na nga lamang si Philip dahil sa patuloy na pagdedenay ni Sandra kahit na huling-huli naman ito sa akto. Matapos nga ang araw na yon ay nagsimula na nga maging malapit sa isa't isa sina Sandra at Philip. Nasanay na nga rin si Sandra at ang mga bata na madalas nilang kasama si Philip. Ngunit hindi pa rin magawang makapagdesisyon ng maayos ni Sandra kung kailan ba dapat niyang sabihin ng totoo sa mga bata at kay Philip na magkadugo ang mga to. Ayos ka lang ba? Mukhang malalim yata ang iniisip mo. Mahinahong pagpansin nga ni Philip kay Sandra nang mapansin niya itong biglang natulala habang tinutulungan niya ito sa pagliligpit ng kanilang pinagkainan para sa hapunan. Wala naman. Siya nga pala, hindi ka ba busy? Parang mas madalas ka yatang nandito sa amin kaysa sa inyo. Hindi ka ba hinahanap sa bahay niyo? Pagkatanong naman ni Sandra sa lalaki, waring iniiba ang usapan. Hindi pa naman ako busy dahil sa ngayon ay ang parents ko pa ang siyang nag-aasikaso sa mga negosyo namin. Isa pa, bilang only child, gusto rin nila na ma-enjoy ko ang pagbabalik ko sa Pilipinas. At na-enjoy ko naman yun dahil sa inyo ng mga bata. Sagot naman ni Philip. Bakit? Ayaw mo ba akong nandito? May pagtatampo pa nga sa boses na dugtong pa nito. Hindi naman sa ganun. Naku-curious lang talaga ako kung hindi ka ba abala sa buhay. Rason naman ni Sandra at tumayo na nga ito dala ang mga pinagkainan at nagtungo sa lababo. Sumunod naman sa kanya si Philip, dala rin ang iba pa nga nilang pinagkainan. Salamat, sabi ni Sandra sa lalaki. Kailangan mo pa ba ng tulong ko? Tanong pa ni Philip. Wala naman na, kaya ko na to. Pwede bang samahan mo na lang yung mga bata sa kwarto nila? Hanggang sa makatulog sila. Sure. Mabilis na sagot naman ni Philip. At pinuntahan nga niya ang mga bata sa isang kwarto, kung saan magkakatabi ang mga bata sa pagtulog sa isang maliit na kama. Makalipas lamang ilang minuto, ay bigla na nga lamang namatay ang ilaw sa kubo ni na Sandra. Ha? Ano nangyari? Bakit namatay ang ilaw? Gulat at takang reaksyon nga ni Sandra nang biglang dumilim ang buong paligid sa kanilang tahanan. Sandra, ayos ka lang ba? Alalang tanong pa nga ni Philip nang puntahan niya kaagad si Sandra sa kusina gamit ang cellphone niya bilang kanyang flashlight at nagsisilbing ilaw. Mukhang naputulan na yata kami. Ilang buwan na rin kasi akong hindi nakakapagbayad ng kuryente. May lungkot sa boses na sambit naman ni Sandra at napabuntong hininga. Siya nga pala, kumusta yung mga anak ko? Tanong niya pa kay Philip. Okay lang sila, nakatulog sila kaagad bago pa man mamatay ang ilaw. Tugon nga ni Philip. Sandali lang, kukunin ko lang gasera. Paalam ni Sandra at nagtungo na nga sa isang sulok ng bahay. Sumunod naman sa kanya si Philip upang alalayan ito at bigyan ng liwanag gamit ang flashlight ng cellphone niya.
Doon sa sulok na yun ay kinuha nga ni Sandra ang isang gasera na kanyang sinindihan gamit ang posporo at inilagay sa munting mesa saka naupo sa lapag at pinagmasdan yun. Pwede ka nang umuwi. Pasensya na nga pala sa abala. Sabi nga ni Sandra kay Philip. Hindi ako uuwi. Sabi naman ni Philip ang taupo nga sa tabi ni Sandra. Bakit naman? Huwag mong sabihin na dito mo planong matulog. Reaksyon naman ni Sandra nang lumingon siya sa lalaki. Ganun na nga. Hindi ko naman kayo pwedeng iwan na ganito ang sitwasyon ninyo. Napakawalang kwenta ko namang lalaki kung sakali, hindi ba? Pero ayos lang naman sa amin. Naputulan lang naman kami ng kuryente saka masyado na kitang naabala kahit hindi naman dapat. Usal pa nga ni Sandra. Sandra, hindi mo ako naabala, okay? Gusto ko tong mga ginagawa ko dahil gusto ko kayong makasama. Isa pa, manliligaw mo ko. Kung ngayong nililigawan pa lang kita, hindi ko magagawang pagsilbihan kayo ng mga bata. Paano pa kapag pinapasok mo na ako sa buhay mo? Kaya please, hayaan mo akong gawin to. Gusto ko lang din talaga makabawi sa inyo. Seryosong saad naman ni Philip. Hindi naman na nakapagsalita pa si Sandra at napatitig na nga lang muli sa liwanag sa gasera na siyang nagsisilbi nilang ilaw. Nakaramdam naman ng lamig si Sandra, kaya napayakap siya sa sarili niyang katawan. Nang mapansin nga iyon ni Philip, ay kaagad niyang ipinulupot ang mga braso niya sa bewang ni Sandra upang yakapin ito. Bahayang nagulat si Sandra, subalit hindi naman siya nagreklamo sa ginawa ni Philip. Sa ilang segundong pananatili nila sa ganoong posisyon, ay unti-unting inilapit ni Philip ang mukha niya sa leeg ni Sandra. Kasabay noon ay ang mas lalo niyang paghapit sa bewang ni Sandra palapit sa kaniya. Kaagad naman na napalunok si Sandra nang maramdaman niya ang mainit na hininga ni Philip sa leeg niya. I like you. No, I love you. Bulong nga ni Philip na siyang mas lalong nagdulot ng matinding sensasyon sa buong sistema ni Sandra, lalo na nang idampi na nga ni Philip ang malalambot niyang mga labi sa leeg ni Sandra hanggang sa hinalikan niya ang babae sa pisngi patungo sa mga labi nito. Nang mga pagkakataong iyon ay naipikit na lamang ni Sandra ang kaniyang mga mata at marahan na tumugon sa halik ni Philip sa kaniya. Unti-unti na ring naglandas ang isang kamay ni Philip patungo sa iba't ibang parte ng katawan ni Sandra upang haplusin ito habang ang isang kamay niya ay nakasuporta sa likod nito. Habang marahan ngang inaangkin ang mga labi ng isa't isa, ay gumalaw ang mga kamay ni Philip para haplusin ang mga braso ni Sandra at unti-unti nga niyang hinubad ang pangitaas nitong suot. Mas lalo ngang naging mapusok ang paghahalikan nilang dalawa kung saan kusa na ring kumilos ang mga kamay ni Sandra upang hubarin din ang pangitaas na damit ni Philip, kaya lumantad sa kanya ang matipuno nitong katawan. Nang maghiwalay nga ang kanilang mga labi, ay nagdikit ang kanilang mga noo habang pareho nilang habol-habol ang kanilang mga hininga. Hindi mo kailangan pilitin ang sarili mo kung hindi ka komportable sa ginagawa natin ngayon. Mahinang usal naman ni Philip habang marahan na hinahaplos ang pisngi ni Sandra. Napakagatlabi na nga lamang si Sandra bago siya nagsalita. Gusto ko rin kung ano man ang ginagawa natin ngayon. Hindi ako napipilitan lang dahil mahal kita. Matapos nang sabihin yun ni Sandra, sa mahinang paraan ay siya na nga mismo ang unang umangkin sa mga labi ni Philip. Bahagya namang hindi makapaniwala si Philip sa kaniyang narinig, kaya hindi kaagad siya nakatugon sa halik sa kaniya ng babae. Ngunit nang makabawi ay kaagad siyang napangiti at doon ay agresibo niyang hinalikan si Sandra at marahan niya itong inihiga sa lapag at sinimulang romansahin. Hindi na nga makontrol ni Sandra ang magpakawala ng ungol na siyang dulot ng bawat haplos at halik nga ni Philip sa iba't ibang parte ng katawan niya. Nang gabing madilim na iyon
ay muling nanumbalik sa kanilang mga alaala at puso ang kanilang naramdaman noong unang beses nilang nagkita, ilang taon na ang nakararaan. Pinagsaluhan nila ang malamig na gabing iyon sa mainit na paraan. Kinabukasan nga ay naunang nagising si Philip kung saan nakangiti lamang niyang pinagmasdan ang babaeng mahal niya na kasalukuyang nakahiga sa kaniyang braso. Hindi naman nagtagal ay nagising na nga rin si Sandra. Maaga pa. Sabi nga ni Philip, nangakmang babangon nga si Sandra. Pero kailangan na nating bumangon at magbihis dahil baka biglang magising ang mga bata at baka makita pa nila tayo na ganito ang lagay. Tura naman ni Sandra. 5 minutes. Let's stay like this for 5 minutes. Pakiusap naman ni Philip at wala nang ang nagawa pa si Sandra, kundi ang pumayag na nga lamang din. Bakit hindi na lang din kayo sa mansyon tumira? Para nang sa gayon magkaroon tayo ng moment na dalawa. Maya-maya pa ay mungkahi nga ni Philip. Bakit naman? Wala pa naman tayong relasyon na. Kontra naman ni Sandra. Dagli namang kumunot ang noo ni Philip. Wala pa rin tayong relasyon kahit na 2 beses nang may nangyari sa atin. Saka umamin ka na rin na mahal mo rin ako. Kaya mali ba kung magsasama-sama tayo sa isang bahay? Gusto rin naman kitang makasama. Kaya lang hindi ko lang kasi kayang iwan ang bahay na to. Isa pa, hindi ba parang masyadong mabilis ang mga pangyayari? Kung sakali man na magsasama-sama kagad tayo sa isang bahay? Isa pa, bukod doon marami ka pang hindi alam tungkol sa akin at ang mga magulang mo. Tingin mo ba matatanggap nila ako para sa'yo? Kahit na may mga anak na ako? Natigilan naman si Philip ng ilang minuto. Naiintindihan kita. Hindi naman din kita minamadali dahil kaya ko namang hintayin kung kailan ka magiging handa sa lahat ng bagay. At pagdating sa mga magulang ko, wala ka ring dapat na ipag-alala dahil tiyak akong wala silang magiging problema sa'yo. Tanging nasabi na nga lamang ni Philip, saka hinalikan ng noo ni Sandra at bumangon na nga sila at nagbihis. Nang araw din na yon, ay inihanda na nga ni Sandra ang mga gulay na siyang ititinda niya sa palengke. Muli ay binili niya ang kanyang 4 na anak sa pangangalaga ni Philip. Wow, himala, mukhang masaya ka yata ngayon, Iha. Hindi katulad noon at nitong mga nakaraan na parang lagi kang may malalim na iniisip. Biglang komento ng matandang babae na siyang nasa katabing pwesto nga ni Sandra habang nagtitinda rin. Ngunit ang mga tinda naman ito ay mga prutas. Kayo naman po, talagang napansin niyo pa po talaga? Bilhin niyo na nga lang po kaya ulit lahat ng paninda kung nang sa gayon makapagbayad na po ako ng kuryente namin. Bigla po kasi kaming naputulan Pagbibiro naman ni Sandra sa matanda. Naputulan na pala kayo ng kuryente pero bakit parang masaya ka pa? Naguguluhan naman sa reaksyon ni Sandra. Hindi po ba ako pwedeng maging masaya? Isa pa po, hindi ko lang po talaga maiwasan dahil masaya po talaga ang puso ko ngayon. Maski ako naguguluhan nga po sa sarili ko kung bakit parang masaya pa ako kahit na naputulan na po kami ng kuryente. Natatawang pagdadahilan pa nga ni Sandra. Nako, sigurado akong in love ka. Ganyan na ganyan din ako nung dalaga pa ako. Hirit pa nga ng matanda at hindi nga nakaimik si Sandra. Nako, sinasabi ko na nga o siya bibilhin ko na lang ulit lahat ng paninda mong gulay. Nang sa ganun, makauwi ka kaagad at makita mo yung sinisinta mo. Mapangasar pa nga nadagdag ng matanda. Naku, maraming salamat po talaga. Kahit na tinutukso niyo po ako ngayon. Hulog pa rin po kayo ng langit. Tuwang-tuwang bulalas naman ni Sandra. Napailing-iling na nga lamang ang matanda habang natatawa. Maaga ngang nakauwi si Sandra at hindi nga maikakaila ang saya sa reaksyon ng mukha niya dahil sa nakangiti nitong mga mata at mga labi habang patungo nga siya sa kubo. Malawak ang kaniyang mga ngiti nang siya ay pumasok sa kubo upang salubungin ang kaniyang mga anak. Subalit mabilis na naglaho ang ngiting iyon sa mukha niya nang wala siyang madatnan doon. Lumabas siya ng kubo at nagtungo sa likod sa puno ng mangga
upang i-check kung naroon sila, ngunit wala rin siyang nadatnan doon, kaya nagsimulang bumalatay ang pag-aalala sa kaniyang mukha. Nasaan sila? Halos magiyak-ngiyak ang boses ni Sandra habang patuloy na hinahanap sa paligid ang kaniyang mga anak, pati na rin si Philip. Palingalinga siya sa paligid nang bigla na lamang siyang may nakabangga, dahilan upang muntikan pa siyang matumba. Mabuti na lamang at nahawakan siya kaagad ni Philip. Philip? Bigkas nga ni Sandra sa pangalan ni Philip. Okay ka lang ba? Bakit parang naiiyak ka na? Alalang usisa naman ni Philip. Akala ko kasi nawala ng mga anak ko eh. Akala ko inilayo mo na sila sa akin. Sambit nga ni Sandra, sa tonong puno pa rin ng pag-aalala. Sorry, dinala ko kasi sila sa bahay para makilala sila mommy at daddy. Gusto ko rin kasi ng mga bata na mamasyal at hindi ko naman sila matanggihan. Pasensya na kung nag-aalala ka, pero hindi ko naman sila ilalayo sa'yo kung yun ang pinangangamba mo. Umpisa pa lang, dahil lang sa hindi ka pa handang sabihin sa akin ng totoo. Sambit naman ni Philip. Bahagya namang kumunot ang noon ni Sandra. Anong ibig mong sabihin? Hindi siguradong tanong pa nga ni Sandra. Tipid na napangiti naman si Philip at direktang tinitigan sa mga mata si Sandra. Oo, alam ko na noon pa ang totoo, na ako ang ama ng mga bata. Pero batid kong hindi ka handang sabihin sa akin, kaya hinayaan na nga lamang muna kita at nirespeto ko yon. Pagamin nga ni Philip. Paano mo nalaman ang totoo? Gulantang at hindi makapaniwalang tanong naman ni Sandra. Kasi nararamdaman ko lang. Nalaman ko rin kasi na walang ibang lalaking dumating sa buhay mo maliban sa akin. May mga nagsasabi rin na kahawig ko ang mga bata at yung edad nila match sa year kung kailan tayo nagkakilala. Isa pa, you made it obvious din, pero hinayaan kita dahil alam kong may pagkukulang din ako bilang ama nila. Pag-i-explain nga ni Philip. Gumuhit nga ang hindi makapaniwalang reaksyon sa mukha ni Sandra at bahagya rin siyang napayuko. Sorry, yan na nga lang ang salitang tanging lumabas sa bibig niya. No, don't say sorry, dahil naiintindihan ko naman. Ani nga ni Philip at gamit lamang ang kanyang hinduturo at hinalaking daliri ay hinawakan niya ang baba ni Sandra upang iangat at iharap nga sa kanya ang mukha nito. I truly understand you, okay? Nakangiting sabi pa nga niya kay Sandra habang magkalapit ang kanilang mga mukha. Hinawakan ni Philip ang kamay ni Sandra at dinala nga niya ito papasok sa loob ng kubo. Nagtungo sila sa kwarto habang naguguluhan ang ekspresyon ni Sandra, lalo pa nang isandal nga ni Philip si Sandra sa dingding ng bahay. Hindi ko alam pero natutukso akong angkinin ka. Bulong nga ni Philip sa mismong tenga ni Sandra at nagdulot yon upang mamula ang mukha ni Sandra. This is more convenient for us. Para magkaroon ng solo moment, lalo na't wala ang mga bata rito. Ano sa palagay mo? Dagdag pa nga na bulong ni Philip. Lalo ngang namula nang husto ang mukha ni Sandra at napalunok. Ngunit, tila ba may sariling buhay rin ang kaniyang sistema at katawan dahil sumasabay lamang iyon sa agos. Sinimulan siyang halikan ni Philip at mabilis na tinugunan ni Sandra ang halik na iyon. Naging hudyat din iyon para kay Philip upang mas lalo ngang naging mapusok ang kanilang paghahalikan. Nang mga oras na iyon ay namutawi nga ang init sa kanilang mga katawan. Talagang wala na ngang makapipigil pa sa nararamdaman nila para sa isa't isa. Nang muli ay may nangyari sa kanilang dalawa. Lumipas ang ilang oras at nagising na lamang si Sandra na wala na sa kaniyang tabi si Philip. Muli siyang nag-alala na baka iniwan na siya nito, kaya naman kaagad siyang nagbihis at lumabas ng kwarto para hanapin ang lalaki. At bago pa man siya makalabas ng kubo ay siyang kapapasok lang din ni Philip. Kaya naman doon ay napanatag ang loob ni Sandra. Akala ko iniwan mo na ako. Mahinang turan nga ni Sandra. Sorry kung nag-alala ka na naman. Pero pangako ko sa'yo na hindi kita iiwan, okay?
Saad naman ni Philip at pinunlaan nga ng halikang noo ni Sandra. Siya nga pala tumawag si Mommy. Sabi niya isama raw kita pauwi sa bahay para makilala ka na rin daw niya. Saka nandoon pa ang mga bata. Pero huwag ka mag-alala kasi inaalagaan naman sila roon ni Mommy. Dagdag na sabi pa nga ni Philip. Napalunok na nga lamang si Sandra. Gusto kong makilala ang mommy mo. Hindi makapaniwalang naiusal pa nga nito. Tumango-tango naman si Philip bilang tugon. Huwag kang mag-alala. Mabait naman si Mommy, isa pa malabong hindi niya matanggap ang ina ng mga apo niya. Doon na rin daw tayo kumain dahil nagluto raw siya para sa atin. Usal pa nga ni Philip. Hindi na nga nakasagot pa si Sandra at wala na nga rin siyang nagawa kundi ang sumama kay Philip patungo sa mansyon nila. Pagkatungtong nga ni Sandra sa mansyon ng mga Naval, hindi niya mapigilan ang hindi mamangha sa mga nakikita niya sa paligid. At nang makita nga siya ng mga anak niya ay kaagad siyang sinalubong ng mga to. Sunod namang sumalubong sa kanya, nangyakap ay ang isang magandang babae na si Mrs. Naval na siyang ina ni Philip. Ikaw pala ang ina ng mga apo ko. Hindi nga nagkamali ang mga bata at si Philip sa mga kwento nila. Talagang maganda ka nga. Wika nga ng mommy ni Philip na may ngiti sa kanyang mga labi. Hindi naman naitago ni Sandra ang kanyang pagkatuwa dahil sa magandang pagsalubong sa kanya ng ina ni Philip. Naipaliwanag na sa akin ang lahat ni Philip. Hindi ako makapaniwala. Sa totoo lang dahil hindi ko man lang alam na lola na pala ako. Pero masaya ako dahil ang babait nilang mga bata. Nung nalaman nila ang katotohanan na si Philip ang ama nila, mas lalo silang natuwa. Kung nakita mo lang ang naging reaksyon nila kanina. Sabi pa ng mommy ni Philip kay Sandra. Nang gabing yon ay naging malapit nga si Sandra, pati na nga rin ang mga bata. Sa pamilyang Naval. Bakit hindi na lang kayo dito tumira? Ilang taon din na, hindi namin nakasama itong mga batang to. Ngayon nalulungkot tuloy ako dahil hindi ko man lang nasubaybayan ang paglaki nila. Biglang saad nga ng ina ni Philip sa gitna ng kanilang paghahaponan. Sandra, ayos lang ba sa'yo kung dito na kayo tumira? Malaki naman tong bahay. Hindi naman namin kayo pababayaan dito. Dagdag pa nga nito. Kung tungkol po sa mga bata, wala naman pong problema sa akin na palagi po niyo silang makasama. Pero ang tumira po rito, hindi po ako sigurado dahil parang hindi po yata magandang tignan kung magsasama po kami ni Philip sa isang bahay gayong hindi pa naman po kami mag-asawa. Pagdadahilan pa nga ni Sandra na animoy tinatanggihan ang nais ng ina ni Philip sa hindi direktang paraan. Ayun lang ba ang iniisip mo? E di magpakasal na kayo kaagad. Suwestyon naman ang ina ni Philip na siyang nagdulot ng gulat na reaksyon ni Sandra habang si Philip ay napangiti na tila ba gusto na nga rin ito ang minungkahi ng kanyang ina. Ilang araw pa ngang kinumbinsi ng mommy ni Philip si Sandra na tumira na ito sa kanilang tahanan at kaagad nga rin nitong inasikaso ang kasal ng dalawa. Hindi rin naman nagtagal ay ikinasal na nga ng tuluyan sina Philip at Sandra. Tumira sila sa mansyon at naging maayos naman ang kanilang pagsasama. Subalit, katulad nga ng mga karaniwang mag-asawa, ay nagkaroon din sila ng mga problema at pagsubok sa buhay. Dumating nga sa puntong napadalas ang pag-overthink o pag-iisip ni Sandra na baka may ibang babae si Philip at niloloko lamang siya nito na siyang dahilan ng madalas nilang pag-aaway. Katulad na lamang isang araw, Sandra, ilang beses bang dapat na sabihin sa'yo na wala akong ibang babae at hindi kita niloloko? Come on, trabaho ang pinunta ko sa company dahil balang araw, ako na rin ang mag-handle nun. Paulit-ulit na paliwanag nga ni Philip sa kanyang asawa. Hindi mo ko masisisi, Philip. Natatakot lang ako. Natatakot lang ako dahil baka katulad ka rin ng tatay ko na nilokong nanay ko. Ayokong mangyari sa akin yun. Umiiyak namang rason ni Sandra. Sandra, naiintindihan kita. Naiintindihan ko kung saan ka nanggagaling pero sana naman. Maniwala ka sa akin na never kitang lolokohin at sasaktan. Isipin mo rin naman na sana
Nasasaktan din ako sa tuwing pinagdududahan mo ko. Hindi naman kita lolokohin eh. Hindi kita iiwan. Dahil isinumpa ko sa Diyos na mamahalin kita habang buhay. Hindi na nga napigilan pa ni Philip ang bugso ng damdamin niya na siyang batid mo sa biglang bahagyang pagtaas ng boses niya. Mama, Papa, nag-aaway po ba kayong dalawa? Please po, wag na po kayong mag-away. Inosenteng tanong naman ng batang si Claire habang palipat-lipat ang tingin sa kanyang mga magulang. Anak, nagkakamali ka, hindi kami nag-aaway ng mama mo. Paliwanag naman ni Philip, ngunit huli na dahil bigla na lamang tumakbo ang batang si Claire palabas ng mansyon na siyang kaagad din naman nilang sinundan. Patuloy lang sa paghagulgol ang batang si Claire hanggang sa mapahinto ito sa gitna ng kalsda, kung saan sakto rin na may paparating na isang kotse sa kinaroroonan niya. Namayani nga ang takot at pangamba kina Philip at Sandra nang sunod-sunod na bumusina ang kotseng iyon, ngunit huli na rin dahil nabundol na nito ang bata. Tila ba huminto ang mundo ni na Philip at Sandra nang masaksihan nila kung paanong tumalsik at nawala ng bunso sa quadruplets nilang anak. Malakas na isinigaw nga nilang pareho ang pangalan ni Claire at nilapitan ito. Nang mga oras na iyon ay walang sinayang na oras si Philip at kaagad nga niyang isinugod sa ospital ang kanilang anak. Sandra, wag ka nang masyadong mag-alala. Sigurado naman ako na gagawin ng mga doktor ang lahat para maging maayos ang anak natin. Paggalo nga ni Philip sa asawa niya habang nasa labas sila ng emergency room. Philip, hindi ko alam magagawin ko kapag may nangyaring masama sa anak natin. Sambit naman ni Sandra. Kaagad namang niyakap ni Philip ang kanyang asawa at sinabing, walang mangyayaring masama sa anak natin, okay? Ipagdarasal na lang natin maging maayos ang lagay nila. Hindi naman sila binigo ng Diyos nang pakinggan nga nito dahil naligtas nga sa kapahamakan ng kanilang anak. Mama, Papa, wag na po kayong mag-away, please. Pakiusap nga ng munting bata na si Claire habang nakaratay pa rin ito sa hospital bed. Nagkatinginan naman ng mag-asawa. Huwag kang mag-alala, anak. Hindi na kami mag-aaway ng mama mo. Pangako yan. Turan nga ni Philip. Napasandal naman sa balikat niya si Sandra nang maghawak nga sila ng mga kamay at hinagkan nga si Philip. Naging tuloy-tuloy na nga ang paggaling ng bunsong si Claire hanggang sa nakauwi na nga rin ito sa kanilang tahanan at nakipaglaro na nga sa kanyang mga kambal. Ang taong sumagasa naman sa kanya ay kaagad ding humingi ng tawad at nakipag-areglo kung saan pinalampas na lamang din ng pamilyang Naval dahil wala namang masamang nangyari sa batang si Claire. Simula nga nun ay mas lalong pinahalagahan nila Sandra at Philip ang kanilang pamilya. Nakakamiss pala rito sa kubo niyo, no? Turan nga ni Philip habang nakahiga ang ulo niya sa mga hita ni Sandra. Kasalukuyan kasi silang nasa likurang bahagi ng kubo kung saan nakatirik ang puno ng mangga, nagpapahangin at nagpipiknik. At habang nasa ganoong posisyon nga si Sandra at Philip ay malaya at masayang naglalaro naman ang apat na kambal na sina Angelo, Harvey, Atasha at Claire. Tama ka, dito naman kasi sa kubong ito nagsimula ang lahat. Hindi ko akalain na mararanasan ko pa ang magkaroon ng isang pamilya. Buong akala ko kasi noon ay magiging mag-isa lang talaga ako rito sa kubo namin. Tura naman ni Sandra. Nagkasakit ako noon at saktong nakita mo ko. Naawa ka sa akin kaya pinatuloy mo ko sa inyo. Nangyari yun para magkakilala tayo. May nabuo rin sa nangyari sa atin noon. Marami akong naging karelasyon pero wala roon ang naging successful kasi nandito pala talaga sa Pilipinas ang babaeng para sa akin. Talagang lahat ng nangyayari ay may dahilan. May ngiti sa mga labing sambit ni Philip. Tama ka. Noon na aminin ko na tinanggap ko nang hindi na tayo magkita pa. Akala ko noon mabubuhay kami ng mga anak ko na walang ikaw. Pero nung nakita kita ulit, naging masaya rin ako at natakot at the same time. Kwento naman ni Sandra.
Pero bakit pala wala ka man lang naging boyfriend? Balita ko marami raw ang nanliligaw sa'yo. Hindi mo sila type? Usisa naman bigla ni Philip. Hindi naman sa ganun. Pero katulad mo, hindi ka rin kasi nawala sa isip ko magmula nung unang nagkakilala tayo. Hindi ko rin itatanggi na umaasa ako noon na sana magtagpo ulit ang mga landas natin. Kaya nga kahit binigyan mo ko ng 4 kaagad na mga anak, hindi ko naman iyon pinagsisihan dahil silang naging kaligayahan ko ng ilang taon at sadyang napakabait ng Diyos dahil hinayaan nilang mabuo tayong pamilya. Bagay na hindi ko akalain na mangyayari pa. Litanya naman ni Sandra. Bumangon naman si Philip mula sa pagkakahiga nito sa hita ng asawa at mabilis na hinalikan si Sandra sa mga labi. Hindi ko kaya kayang isipin na hindi ikaw ang naging asawa at nanay ng manak ko. Wika nito pagkatapos. Pangako Sandra, mamahalin ko kayo ng mga anak natin habang buhay. Lahat gagawin ko para sa inyo para maging masaya lang kayo. Dagdag pa nito at muli ay hinalikan niya sa mga labi si Sandra na siyang dagliri namang tumugon sa halik na yun. Mama, Papa, laro po tayo! Sigaw ng batang si Harvey. Dahil ano pang dagling, naghiwalay ang labi nila Sandra at Philip. Oo nga po, Mama. Sumali na rin po kayo sa amin para mas masaya. Pagsang-ayon naman ng batang si Atasha. Sige mga anak, sasali na kami sa inyo. Tugon naman ni Sandra sa mga bata. Parang deja vu. Biglang bulong naman ni Philip habang medyo natatawa. Alam kong bitin ka, pero pwede naman nating ituloy mamaya sa bahay eh. Wika naman ni Sandra sa kanyang asawa dahilan upang sumilay ang isang ngiti sa gilid ng labi ni Philip. Hindi na ako makapaghintay. Pilyong sabi pa nga ni Philip. Sira. Singhal naman ni Sandra at hinampas ang braso ni Philip. Nagtawanan nga silang pareho at nakisali na nga sa paglalaro ng kanilang mga anak. Kay saya nga nila ng mga sandaling yun habang nagtatakbuhan at naglalaro. Sa hindi kalayuan ay nakatayo naman sina Aling Rita at Manang Esther na may ngiti sa mga labi habang pinagmamasdan ang masayang pamilya ni na Sandra. Nakakatuwa silang pagmasdan. Komento nga ni Manang Esther. Tama ka ate, nakakatuwa lang din dahil sa wakas, masaya na si Sandra. Nakakaawa siya nung nawalan siya ng mga magulang pero ngayon, maligaya na siya at mayroon na siyang sariling pamilya. Komento naman ni Aling Rita. Simula nga noon, ay mas pinagtibay na nga sila at naging ganap na isang pamilya. Makalipas ang ilang taon, nagse-celebrate na nga ngayon ng wedding anniversary sina Sandra at Philip at wala na nga silang mahihiling pa, lalo na nang biniyayaan pa nga sila ng isa pang anak at ngayon, one big happy family na talaga sila. Tunay nga kung minsan ay may mga bagay na nangyayari na hindi natin pinlano o inasahan at walang makapagsasabi kung anong mangyayari sa kinabukasan. Ngunit patuloy lamang tayong manalig sa Diyos at tiyak na makakamtan natin ang kaligayahan na siyang hangad natin sa buhay. Katulad na lamang ni Sandra na inakalang hindi na magiging maligaya. Ngunit nagtagpo ang mga landas nila Philip at sa isa't isa nga nila natagpuan ng kasiyahan na walang sino man ang makakahigit o makakapantay. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni na Philip at Sandra. Maraming salamat po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay. I-comment lamang po kung gusto niyo pong magpa-shoutout. Thanks for listening. Muli ito ang Cat Amazing Stories. Shoutout po sa mga sumusunod. Dan de los Santos, Alia Mirandilla, Rosita Cabagte, Ara Colaste, Cresolita Castelon, Ami Regalado, Anita Hernando, Violita, Emily Borac, Camindanao, Tita Pableo, From Postigo, JM, Leonila Perea, Daisy Blasa, Regina Federico, Elsa Enerio, Avita Buen Suceso, Annie Hoson, Presbyteros Rose, Veronica Briseño, Mira's Channel,
Mary Jane Aliwanag, My Vlog TV Wilma Dargantes, Maria Alma Parcon, Epifania Deo, Elmer Galarosa, Josefina Mangahas, Angeline Serrano Latawan, Rosemary Vasquez, Agne Mawak, Maggie Alcantara, Jelly Tampos, Rama Butch, Prescavilla Havana, Epifania Deo Cares, Emily Kinlog, Wilma Dargantes, Liliano Bebe, Fritzy Kagiat, Eileen, Annalie Flor, Ana Flor Psycho, Jude Love, Frailin Tugade, Epifania Deo, Emma Ruth Peniro, Lorena Edea, Natalie De Guzman, Rosita Nicolas, Julie Ladiana, Jeyo Cadtec, Beth Sardina, Shirley Alberto, Emma Ruth Peniro, Mercy Villantes, Hartley, Jocelyn Tansing, Nat Green Fox, Belen, Franca, Dolores, Leticia Kaabay, Evangeline Zamora, Geraldine, Francis Pilapil, Daisy Blaza, Mercy Villantes, Mary Rose, Linda, Marine Gramos, Merlilin, Linley, Miriam Gertags, All About My Dogs, Marisa de los Reyes, Lina Almazan, Bella, Elf Zambales, Eduardo Policarpio of Toronto, Canada, Eduardo, Lily of Macau, Princess Sita Manzon, Trixie Yen, Liliano Bebe, Hailey Balajay, Vida Dichosa, Diti Bulatete, Rosana Romero, Presbyteros Rose, Nitz Nebria, Janet Lardizabal, Elena Abagon, Annalie Flor, Nitz Nebria, Rama Butch, Evangeline Zamora, Erico Misol, Charlene Cantina, Romano Gorospe, Kinshano Ebas, Jovi Aure, Esteban Andrade, Elvi Candontol, Alexa Ani Gomez, Ellen Fortuno, Nena Ano, Angelina Ducusin, Remedios Solmantil, Luciado Dolores, Annie Bucao, of Isabela, Eli Bitasolo, of Milan Italy, Jessica Vargas, Anisera Andrino, Evelyn, of Neva Ecija, Diana Agana, Marites Nitura of Saudi Arabia, Eva Violeta, Gerald Schiff, Lynn Lee, Veronica Briseño, Carmencita Falcon, Merlin Diaz, Helen Murillo, Natalie Navarro, Honey Villasenor of Kuwait, Annie Hoson, Merlin Barosa, Maria Luisa San Jose, Lina Cruz, Teresita Schmid, Eda Minguez, Connie Valmoria Escapades, Sara Bartonico, Melanie Juan, Precious Mago, Mila Gonzalez, Ana Victoria, Merlin Baroza, Rosemary Corpus, Rosemary Vasquez, Merlin, Lisa Nesbet Anaban, Iler Carub, Flor Cabrera, Jeyo Cadtec, Shane Santiago, Nino Regidor, Elira Ramirez, Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante, Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica Natividad, Melanie Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Flordet, Nat Green Fax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adam Machas, Quinshano Ebas, Eli Ramirez, Elizabeth Quilas, Harem Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie, Angelina Samia, Emma Gadiano, Rosemary Vasquez, Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danke of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jane Clemente, Susan Upaga, Susan Rodrigo, Fred Deliza de Guzman, Juby Hernandez, Helen Murillo, Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Caday, Kuya Atok, Betty Losnong, Crescen, Susana, Tessie, Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, Juan Spotify, Imelda Fortes of Columbus City, Larry Malapaya, Dance, Remy's Life Official, Ellie Evangelist Anderson,
Choi Choi, Ri, Jasmine Baya, Jerowina Aquino, Eme Guba, Marilyn Babula, Shane Villarmino, Beth Sardina, Gabriel, Nino Regidor, Mel Abrogar, Rosemary Vasquez at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Veronica Briseño, Violeta Murillo, Teresita, Teresa Bulie, Christine Flores, Nesbeth Anaban, Flor Salvalion, Kuwait, Raquel Labay, Kuya Atok, Lani Pardillo, Eva Violeta, Presbyteres Rose, Amy Regalado, Teresita, Pres Cavilla Havana, Precious, Lilian Nobebe, Eli Evangelista Anderson, Marziel Arcilias, Rosemary Palaganas, Rose Martinito, Ding Lege, Alexa Gomez, Jomira Bueno, Amy Fenavares, Irma Emma, Lali Emeralino, Tortillas Gaming, Matea Estrera, Annalie Flor, Rosemary Tinito, Rosemary Palaganas, Excelsis Tagala, Emily Kinlog, Rosemary, MM, Penning Escal, Neri Cabangon, Lucia Baldo, Rosemary Vasquez, Londono Villas, Faye, Rosemary, Angelo, Vicky Adlaon, Mercy Villantes, Rezeline Unday, Allen, Ace, Nino Regidor, Jeyo Cadtec, Escapades Matilda, Irma Valerio, Agustina Aniceto, Cecilia Alvior, Naitan Canada, Lily Roda Barcial, Eli Ramirez, Doris Day Pangan, Lynn Lee of Macau, Reyes, Rebecca Tezuka, Noel Macero, Rizalina Credo, Mitchie Karch, Romel Carion, Juliet Panlilio, Lynn, Merlilyn Zenny Marion, Benoni Anya Lucas from Bacolod City, Merlina Aparata, Annalyn Nantes, Flordette, Lorena Utod, Faye, Anita Fernando, Roach Ann Rodriguez, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po.